bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel, noong mga araw na iyon, nakita si Daniel nang nananalangin ng kanyang mga kaaway, kaya't dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, "Hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito?" Sumagot ang hari, "Ayon sa kautusan ng Media at Persya, hindi magbabago ang kautusang nilagdaan ko." Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw." Nang malaman ito ng Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon uli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persya. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagi si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan." Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga ministro para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog, hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, "Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako naano, pagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito pagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at ipinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bahagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari, pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat, "Sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya'y nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at lupa. Iniligtas niya si Daniel sa mga leon."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Natalo ang mga Babylonians ng mga Medes at Persians, at si Dario naging emperor. Isa sa mga pinili niyang mamahala sa buong kaharian ay si Daniel. Dahil siya ay magaling at hindi korap, nagbabalak si Emperor Dario na gawin siyang katiwala ng buong kaharian niya. Naghahanap ang mga kadibal niya sa mga katungkulan na hinahawakan niya ng dahilan upang gawan siya ng kaso sa hari. Pero wala silang makita. Talagang matuwid si Daniel. Gumawa sila ng paraan upang maisumbong sila sa hari. Lumapit sila kay Haring Dario at isinangguni na gumawa ng utos na sa loob ng 30 araw, walang magdadasal sa anumang Diyos maliban kay Dario. Ang parusa ay ihahagis ang mga sumasalungat sa utos na ito sa leon. Si Daniel ay 3 beses araw-araw nagdarasal sa kanyang kwarto. Alam ng mga kalaban niya ito. Kaya isang araw, pinasok nila ang kwarto ni Daniel at doon nakita nilang nagdarasal siya. Agad hinuli siya at dinala sa hari. Gusto sanang iligtas ng hari si Daniel, pero wala siyang magawa kasi may malinaw na kautusan na siya mismo ang gumawa. Kaya pinatapon si Daniel sa kulungan ng mga leon. Hindi makatulog ang hari sa kanyang ginawa. Kinaumagahan, agad-agad pumunta ang hari sa kulungan ng mga leon at tinawag si Daniel kung iniligtas siya ng kanyang Diyos. Sumagot si Daniel na hindi siya ginalaw ng mga leon. Dali-dalig inilabas si Daniel at wala nga siyang nakita ni isang gasgas man lang. Sa utos ng hari, pinatapon ang mga nag-akusa kay Daniel kasama ng mga pamilya nila. Pagpasok nila sa kulungan, hindi pa nga sila nakapasok, ay nilapa na sila ng mga leon. Ang umaasa sa Diyos ay hindi niya pinababayaan. Hindi sumunod si Daniel sa utos ng hari na huwag magdasal maliban sa kanya. Ang batas ay hindi tama at hindi dapat ito sinusunod. Nanindigan si Daniel. Patuloy pa rin siyang nagdasal ng 3 beses araw-araw sa kanyang Diyos. Pinarusahan nga siya. Pinadala sa kulungan ng mga leon. Pero si Yahweh ay may likha ng lahat, ay pumigil sa mga leon na saktan siya. Iniligtas ng Diyos ang tapat sa kanya. Kung tapat tayo sa Diyos, mas lalong tapat ang Diyos sa atin. Kahit na sa malaking panganib, kahit na sa mga siguradong kamatayan, nililigtas ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Kaya totoo ang sabi ni Jesus. Huwag tayong matakot sa sinumang tao na ang magagawa lang ay saktan ang ating katawan. Mas matakot tayo sa Diyos na hindi lang kayang patayin tayo, kundi itapon pa ang ating kaluluwa sa impyerno. Ang Diyos ang mas katatakutan natin at hindi ang sinumang tao, anumang institusyon. O Diyos, bigyan mo kami ng ganoong tiwala sa iyong pagmamahal at kapangyarihan at manalig kami palagi sa iyo. Hindi ka nagpapabaya sa mga may tiwala sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.